Mga Lods! Welcome back sa channel. Ngayon, pakuusapan natin ang isa sa pinaka-mind-blowing, emotional at meta na webtoon or manhwa. Ito ang Omniscient Reader's Viewpoint o ORV. Imagine, isang tao lang ang nagbasa ng isang web novel hanggang sa huling kabanata. Tapos bigla, naging totoo ang buong kwento. Apocalypse, monsters, dokaebi, at isang sistema na parang live stream ng buhay at kamatayan. Kung di mo pa nababasa o napapanood, ito yung kwento na magpapatanong sa'yo. Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pagiging reader ng isang kwento? At paano kung biglang naging totoo ang binabasa mo? Ready na ba kayo? Let's dive in! Kung ready ka na sa pinakamalupit na ride sa mundo ng manhwa, let's recap mga Lods! Sa pagsisimula ng chapter mga Lods, ang napakalaking Guardian of Darkness ay gumawa ng mabilis na dash pasulong at tumalon na umungol at inikot ang kanyang kamay. At lumabas ang isang system notification na ang Dark Keeper ay nakatanggap ng pagpapala galing sa Demon King dahil isa siya sa kanyang alagad habang si Dokya ay handa na niyang kalabanan ang malaking halimaw sa kanyang harapan. Ang asul na apoy sa paligid ay patuloy pa din sa paglalagablab at si Hyliang ay nakaupo at nakahawak sa kanyang tiyan, tila pagod na pagod siya sa pagsuka. Nagtataka si Dokya kung lumala pa ang sitwasyon. Tinitigan ang napakalaking monster sa harapan niya, iniisip niya na nais niyang iwasan ang labanan kung maaari. Sina Dokya, Han, at Yusanga ay nasa harapan ng napakalaking halimaw, at ang malaking halimaw ay nagsasalita ng monster language na hindi manawan ng ordinaryong tao. Biglang binuksan ni Yusanga ang bibig at sinambit ang katagang mother. Tumalikod si Dokya sa takot na hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Si Dokya na tinitigan ng Guardian of Darkness ay sinabi na sinabihan niya si Yusanga na umatras at sumagot ito na ang monster ay nagsabi lang ng, "Mom." Lumapit si Yusanga pasulong at tinitigan ang monster na sinabi na masama ang pagbigkas nito. Nang marinig ito ay sumigaw ang monster ng isang bagay. Iniabot niya ang kanyang daliri sa harapan at muling sumigaw ng isang bagay na hindi marinig. Tumalikod si Dokya kay Yusanga na may takot at iniisip na seryoso, nag-aaral ito ng Spanish pero demonyoso. Saan nanggaling ito? Lumitaw ang system message sa harapan niya na na-activate ng character ni Yusanga ang interpretation skill. Pagkatapos ay tumalikod ito kay Dokya at tinanong niya kung ano ang sinasabi nito. Sumagot si Dokya na patuloy itong sinasabi sa kanya na maging ina. Sumigaw ito ng isang bagay na itinuro ang daliri kay Han. Sinabi ni Yusanga na kasal na siya at pagkatapos ay sumigaw si Han sa takot kung bakit siya ang ama. Nagsimulang gumalaw ang mga tentacles ng monster at pagkatapos ay isa rito ay mabilis na tumalon pasulong. Tumakbo ang tentacle sa lalamunan ni Han ng mabilis. Si Yusanga at si Dokya ay nanunood nito sa takot. Patuloy na bumababa ang tentacle sa loob ni Han. Lumakad pasulong si Dokya na natigilan sa takot na iniisip na ngayon ay naunawaan niya kung ano ang ibig sabihin nito. Tinanong niya kung may plano si Yusanga. Patuloy na bumababa ang tentacles kay Han. Si Dokya na tinitigan ito ay iniisip na ang mga demonyo tulad ng parasito ay nangangailangan ng intermediate host upang makakuha ng anak at ngayon ay kalmado. Inikot ni Dokya ang kanyang espada ng buong lakas at sinutol ang tentacles. Isang segundo pagkatapos ay ang Guardian of Darkness na malawak na nakabukas ang bibig ay sumigaw at pagkatapos ay ginamit ni Dokya ang kanyang napakalaking tentacle ngunit nagawa ni Dokya na ay parry ang blow. Nagkunot siya ng mapanganib at tumingin pataas. Nagsimulang umatake ang monster gamit ang kanyang tentacles ng paulit-ulit. Biglang nagsimulang magbitak ang armas ni Dokya dahil sa ganitong malalakas na impact at pagkatapos ay isang segundo pagkatapos ay tuluyang nawasak ito. Tinitigan ni Dokya sa unahan na may kawalan ng pag-asa. Umiwas siya sa bagong lumitaw na tentacle at iniisip na nawasak na ang espada. Hindi niya matatalo ang monster na ito gamit ang parehong taktika na ginamit niya sa Osor mula sa Donggo Bridge. Umiwas sa mabilis na strikes ng monster ay nagsimulang mag-isip si Dokya na sa isang open confrontation ay wala siyang tsansang manalo kaya ang kanyang orihinal na plano ay buksan ang chest lamang kapag nawala na ang guard. Gumawa si Dokya ng mabilis na dash pasulong at iniisip na kahit sa ganitong sitwasyon ay makakahanap sila ng paraan palabas. Sumigaw. Siya na alam niya kung nasaan si Dokaebi.
Biglang lumitaw si Doka Ebi sa harapan niya na nababalot ng yellow aura at pagkatapos ay tinanong kung ano ang alam ni Dokya tungkol dito. Sumagot ang protagonist na dapat ay may package na darating para sa kanya, hayaan itong kunin. Malapad nang umiti si Doka Ebi at tumawa na sinasabi na hindi ito ang kanyang responsibilidad at trabaho iyon ni Bihyung. Tinitigan niya si Doka Ebi na may ngiti. Lumitaw ang system message sa harapan niya na ang Prisoner of the Golden Headband ay sinasaway si Doka Ebi at pagkatapos ay mensahe na ginagawa rin iyon ng demon-like Judge of Fire. Sinabi ni Dokya na ngayon ay siya ang nagtatrabaho sa halip ni Bihyung at nakikita ba nito ang notice na ang constellations ay hindi nasisiyahan sa kanya. Tinitigan ni Doka Ebi ang system messages na may takot at sinabi na sige, gagawin niya ang lahat ngunit ito lamang sa pagkakataong ito. Iniisip niya na maaaring kawili-wili ito. Tumalon si Dokya papalayo sa tentacles na napakalapit na. Lumitaw ang system message sa harapan niya na nakatanggap siya ng item mula sa exchange. Naalala niya kung paano niya ibinigay ang bola kay Bihyung na sinabihan itong ibenta at ilagay sa auction bilang barter deal at pagkatapos ay ipalit lamang sa Broken Faith. Iniabot ng protagonist ang kanyang kamay sa gilid. Nagsimulang kumikinang ito at lumitaw ang system message sa harapan niya na nakatanggap siya ng Broken Faith. Pagkatapos ay nagsimulang mabuo ang isang bagay sa kanyang mga kamay at lumitaw ang mensahe na nagkakabisa ang kontrata. Kinansela ang brokerage fee. Biglang tumigil si Dokya na kinuyam ang kanyang mga ngipin at iniabot ang kanyang bagong blade pasulong. Tumigil sa pag-atake ang monster at tumingin sa unahan na may interes at pagkatapos ay tumawa ito na malawak na nakabukas ang bibig. Tinitigan ni Doka Ebi si Dokya na may ngiti at sinabi na iniisip niya na makakapaglaban ito gamit ito. Tinitigan ang broken sword sa kamay ni Dokya ay idinagdag na hindi lamang nawasak ang blade kundi walang saysay din ito ng walang tamang skills. Si Dokya na nakahinga ng malalim ay tumigil at tumingin pababa. Iniisip niya na alam na niya ang lahat ng ito. Kung hindi niya alam ay hindi niya ito bibilhin. Lumitaw ang system message sa harapan niya na masyadong sira na ang item para sa full use. Mababa ang durability nito, hindi magagamit ng buo ang item. Pagkatapos ay kalmado na tumingin si Dokya sa unahan. Tumalon si Doka Ebi sa gilid sa takot na hindi maintindihan kung ano ang nangyayari at tumigil ang Guardian of Darkness na tumitingin sa unahan na may interes. Biglang nagsimulang kumikinang ng matindi ang blade ni Dokya at pagkatapos ay iniabot niya ito sa harapan niya. Ang napakalaking puwersa ay nagpabalik sa monster sa harapan niya sa isang malakas na puwersa. Si Doka Ebi na malawak na nakabukas ang bibig ay sumigaw na paano ito posible at iniisip ni Dokya na pagkatapos ng pagkamatay ng Ichthyosaur ay binili niya ang isang skill. Naalala niya kung paano niya sinabi sa system message na naghahanap siya ng Great Demon's Eye sa halip na Broken Blade ay lumitaw ang Pure Star Energy. Binasa ni Dokya ang system message na na-activate niya ang unique skill Purest Star Energy. Nag-react ang Broken Faith sa kanyang magical energy. Tinitigan ni Dokya ng mapanganib sa harapan niya. May malakas na sigaw ang halimaw na nasa harapan niya. Ang monster na malawak na nakabukas ang bibig ay sumugod sa laban na umaatake gamit ang kanyang tentacles at si Dokya na kinuyam ang kanyang mga ngipin ay inikot ang kanyang blade. Pinutol niya ang hangin sa harapan niya na pinutol ang ilang tentacles ng sunod-sunod. Nagsimulang mahulog sa sahig ang mga tentacles at sumigaw ang monster. Iniisip ni Dokya na ngayon ay may pagkakataon. Imposibleng isipin ang isang mas magandang armas kaysa sa Sword of Faith pagdating sa pakikipaglaban sa demonic-type monsters. Lumuhod si Dokya na sinusubukang huminga ng malalim. Iniisip niya na gumagastos siya ng colossal na halaga ng mana. Wala siyang skills ng fighting sense o hindi kaya weapons training skill. Nang makatanggap ng great sword sa kanyang mga kamay ay hindi siya agad naging first-class swordsman. Malawak na nakabukas ang mata na tinitigan niya ang system message na ang attribute effect ay nagbigay daan sa kanya na maalala ang mga dati nang nabasang pahina. Iniisip niya na pagkatapos ng lahat ay hindi siya swordsman. Siya ay isang mambabasa. Tumalon si Dokya papalayo sa tentacle. Lumitaw ang isang malaking libro sa likuran niya at kinuyam niya ang kanyang mga ngipin at na-activate ang unique bookmark skill. Ang mga pahina ng libro na mabilis na lumitaw ay nagsimulang magbukas. Gumalaw ng pabigla-bigla si Dokya sa iba't ibang direksyon habang binubuksan ng libro ang kanyang mga pahina. Lumitaw ang system message sa harapan niya na nakahanap siya
2 has been activated. Nagtataka siya kung ang mambabasa ay may sariling fighting methods. Lumitaw ang green aura sa palibot ng mga binti ni Dokya. Lumitaw ang system message sa harapan niya na mababa ang antas ng bookmark skill. Magtatagal ang effect ng activation time ng 1 minuto. Mababa ang degree of understanding ng character na ito. Na-activate lamang niya ang bahagi ng skills ng character. Lumitaw ang isang green double sa likuran ni Dokya at sa harapan niya ay lumitaw ang system message na na-activate ang weapon training level 1. Si Dokya at ang kanyang double ay tumulak mula sa lupa at pagkatapos ay sa mabilis na bilis ay lumapit siya sa monster na malawak na nakabukas ang bibig at nagliliwanag ang mga mata ni Dokya ay iwinasiwas nito ang kanyang espada sa binti ng monster at ang monster ay inilbas niya ang kanyang tentacles at sumigaw at si Dokya na mapanganib na tinitigan sa unahan ay inikot ang kanyang espada. Pinutol niya ang isa sa mga tentacles ng buong lakas at iniisip na dapat magsimula muna siya sa kaliwang binti at pagkatapos ay ang kanang tentacle. May malakas na green aura sa palibot ng mga kamay ni Dokya. Inikot niya ang kanyang espada at iniisip na pagkatapos ng 2 sunod-sunod na pag-atake ay tiyak na ang guard matatalo na. Tumalon pabalik ang monster nang may bigla at si Dokya ay inikot ang kanyang espada ng buong lakas at sumugod pa sulong. Pinutol niya ang monster sa kalahati ng buong lakas. Pagkatapos ay nagtaka kung may weak spot ito. Tumigil ang guard na malawak na nakabukas ang bibig at pagkatapos ay nagsalita ng isang bagay na hindi marinig. Tinitigan ni Hilyang nang may interes mula sa likod ng mga ugat. Si Yusang-an na nakatayo sa tabi ni Han ay sinabi na tinanong niya kung paano niya alam ang lahat ng mga pag-atake na iyon. Lumitaw ang system message sa harapan niya na na-activate niya ang interpretation skill level 3. Si Dokya ay kalmadong nakatayo sa lupa habang bumagsak sa sahig ang monster. Tumulo ang pawis sa kanyang mga pisngi. Tumalikod si Dokya at sinabi na simple lang iyon. Tumingin pabalik at idinagdag na dahil marami siyang nababasa aklat. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe, at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!